Welcome to Donmar TV News Channel. Ayon kay COMELEC Commissioner Antonio Co, hindi magkakaroon ng resolusyon kung hindi magkakaroon ng resolusyon ang isang cancellation o nuisance case, tiyak na masasama ang pangalan ng aspirant tulad ni Marcos sa pag-imprinta ng mga balota na target na maumpisahan sa January 15, 2022. Walang itinakdang deadline partikular ang COMELEC 2nd Division kung kailan ilalabas ang resolusyon nito sa kaso ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ayon kay Commissioner Antonio Co ng COMELEC, bagamat mulat o alam-an niya ng komisyon na kailangan nila itong desisyonan sa lalong madaling panahon. We already issued the necessary order for the parties to submit their memorandum, which is the final pleading from the parties, and they already submitted. So presently now, yung ating commissioners are studying it. So hintayin nyo lang, lalabas yan. Ang isang cancellation case na isinampa ng ilang civic leaders kay Marcos at kinakatawan ni dating Supreme Court spokesman Attorney Teodoro Te ay tapos nang magsubmite ng kani-kanilang memorandum ang petitioners at si Marcos. Kaya sa ngayon, hinihintay na lamang ang resolusyon ng COMELEC. 6 pa ang nakabinbing kaso laban kay Marcos sa komisyon. 4 dito ang disqualification cases at 2 petisyon na layong kanselahin ang COC ng dating mambabatas. Aga bukod dito sa kaso ni Marcos, may iba pang mga kaso na hinahawakan ang komisyon laban sa iba't ibang mga kandidato na kailangan magkaroon ng desisyon bago ang pag-imprinta ng mga balota. Sinasabi ni Miss Sharon Cuneta, asawa ni Senador Kiko Pangilinan, mas kilalang Pangulo ng Liberal Party or mas kilalang Dilawan, hindi iba. Ito kasi ang kanyang sinasabi. Ewan ko kung inyong comment dito. Magising na tayo. Di na makausad ang Pilipinas. Tama na ang pambobola sa atin. Tama na ang pinagtatawanan ang Pilipino ng buong mundo. Naway tulungan tayo ng Panginoong Diyos. God bless. Yan po ang sabi niya. Ano ho yung statement na yan? Parang dismayado siya sa gobyerno sa nangyayari. Hindi siya masaya. At parang ang dating kinahihiya ang mga Pilipino at ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Hindi ba iba? Ang dating. Kayo na po ang bahala kung ano po inyong masasabi at reaksyon sa statement na yan ng asawa ni Kiko Pangilinan, isa sa mga senador na nasa oposisyon. Okay? Sharon Cuneta yan eh. Yan po hindi pangkaraniwang artista at hindi pangkaraniwang politiko ang kanyang asawa. Dahil nga po sa matagal-tagal na dekada nang nandyan sa Senado. Ano bang nangyari? Di ba kabahagi siya ng gobyerno? Dapat kung ano ang tagumpay ng gobyerno, ipagmalaki niya. Bakit ngayon parang dismayado sa gobyerno? Ibig sabihin, bahagi ang kanyang asawa dahil kahit nasa oposisyon, parte pa rin siya ng gobyerno, pinapasweldo ng taong bayan. Yun lang yun, Ms. Sharon Cuneta, kung hindi mo alam. Okay. Pangalawa na ating pong pag-usapan dito ay ito pong, meron pong holidays. Ma-extend ang holiday. Kala natin Christmas at New Year holiday lang ang nangyayari. Ngayon pong pagpasok ng bagong taon, kakaiba. Kasi merong hospital holidays o PhilHealth holidays ang mga private hospital dahil hindi sila nababayaran. Hindi pa ho tapos ang pagbabayad ng PhilHealth sa mga private hospital nung nakaraang mga taon at quarter. Kaya napilitan sila na magdeklara ng holidays pagpasok ng January, first week. So next week na yan. Ibig sabihin, hindi na ho sila tatanggap ng mga gagamutin na gagamitin ng PhilHealth. Ang laki ng epekto sa atin ito. So kaya ko ito binabalita para maging maingat po tayo. Lalo na po yung mga magpapaputok. Ayan, baka hindi kayo gamutin ng ospital. Lalo na privado kasi nga mag-holiday sila. Meron silang katwiran, ang katwiran hindi sila nababayaran. Kaya kailangan mag-control muna ng kailang paggastos, pagtulong sa mga may sakit dahil hindi nababayaran ng PhilHealth. Sabi naman ng PhilHealth, ginagawa nila ito para tuluyang makontrol ang pera at huwag mapunta sa mga maling bayarin. So, parehong may katwiran, hindi nagkasundo. Ang apektado ay ang kalusugan ng mga Pilipino. Kaya nga ang aking panawagan bilang broadcast journalist at vlogger, maging maingat po tayo itong susunod na ilang oras at araw para wala tayong sakit. Kasi kung mag-holiday ng 5 araw na yan ang plano nila, mahirapan tayong i-accommodate nila dahil hindi daw tayo nakakabayad sa magitan ng PhilHealth.
malaking problema ito. Sana magawan pa rin ang paraan para naman yung pagpasok ng taon, New Year talaga, bagong pag-asa. Hindi yung bagong pagsubok agad. PhilHealth ang pinag-uusapan, kalusugan ito at mga private hospital. So, kakaiba. Ito pong isyong ito. Kaya atin pong pwede ho kayong mag-comment din at react sa isyong yan dahil tayo at kalusugan natin ang mga nakataya dyan. Okay? Pangatlo na atin pong pag-usapan ngayon, ito isyong politika tungkol kay Bongbong Marcos. Kasi sa akin pong nababasa sa mga reaksyon at comment ninyo dito sa channel na ito. Marami akong napapansin at nakikita ron na warning or banta ng mga Marcos supporters at followers dito at sa abroad na huwag nilang i-disqualified ng COMELEC si BBM dahil hindi nila matatanggap. Meron nga panawagan pa nga na sila ay mag-aaklas, parang ganon. So sana ito ay makarating sa COMELEC at kinaukulan. May warning po at umaapila ang mga Marcos followers, supporters na huwag niyong i-disqualified si Marcos. Sa halip, bigyan niyo ng pagkakataon ng taong bayan at mga taga-suporta nito na tulungan sa eleksyon sa Mayo. Dahil hindi nila maintindihan at hindi nila matatanggap kung inyong i-disqualified. Tinatalakay ko po ito, hindi ibig sabihin pinangungunahan ko ang COMELEC. Di ba? Tinatalakay ko ito base sa feedback, base sa mga reaksyon at comment. Alam naman niyo, lahat ng aking video rito, nangihiling po ako sa kanila ng mag-react kayo at mag-comment. At ito ho yung aking nakikita at analysis, opinion dito sa kanila sinasabi. Meron silang katwiran dahil sila'y butanteng Pilipino at mamayang Pilipino na bigyan ng karapatan ng kandidato na kumandidato at bahala na ang mga botante. So ito, mga botante po ang nagsasabing bigyan ng pagkakataon si Marcos. Huwag i-disqualified. Hindi political party ang may apila. Hindi lang po si Marcos. Mga supporters ito. Taong bayan po ito, COMELEC. Kaya nire-remind lang natin, mahalaga ang boses, karapatan ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Sila ho ang may gusto nun. So hindi naman talaga masama na sila'y pagbigyan. Dahil malinaw naman sa saligang batas na napakasimple ng qualification at requirements. Pilipino, nasa tamang edad, registered voters, marunong bumasa at sumulat, yun lang eh. Eh bakit may mga iba-ibang disqualification cases na malayo doon sa requirements? Kaya ngayon ang paniniwala ng mga botante, mali yan pag yan ang pinagbasihan. Dapat pagbigyan si Marcos na kumandidato at ang taong bayan ay makapagdesisyon kung gusto at kung sino ang gusto nila na maging Pangulo at ihalal nila sa eleksyon. Eh di ba yun ay nasa batas po at karapatan ng mga botante? Kaya muli, hindi ko po pinangunahan ng COMELEC, maging maingat po kayo rito. Maging dapat malawak ang inyong monitoring sa feedback at reaksyon ng taong bayan. Mas maganda po yung walang problema tayo sa eleksyon dahil binigyan ng karapatan ng lahat ng botante at lahat ng kandidato. Mas okay yun. Kaysa magkaroon ng problema dahil sa hindi nasunod at hindi nabigyan ng pagkakataon ang kagustuhan ng botante at saka ng mga politiko o kandidato. Mahirap yun. Although ang COMELEC po ay independent body, kayo po ay constitutional body under 1987 Constitution. Pero reminders lang naman po ito, hindi namin pinangunahan, mahalaga ang kapakanan ng tao ay marinig. Ang hinaing at gusto ng taong bayan ay dinggin at pakinggan. Yan po ang nakikita ko para walang maging problema. After all, iisa ang ating bansa. After all, iisa ang ating saligang batas. Ang political exercise ay sinasabi ng batas at obligasyon nating gawin. Mga COMELEC kayo or mga sibilyan. Lahat. Yan po ay ating mandatory na gagawin pagdating ng Mayo ng 2022. Kaya maging matalino, mapag-aral, masuri, tayong lahat sa mga galawang ito. Okay?